Sa ating buhay, may mga sandaling nagkakaroon tayo ng matitinding emosyon tulad ng inggit, selos, galit, pagkamuhi, labis na pagnanasa, at iba pa na nakakasira at nakakasakit sa iba. May mga pagkakataon din na kapag tayo ay nabigo, nawawala na tayo ng gana upang magpatuloy o magbigay ng pangalawang pagkakataon sa ating sarili. O di kaya, kapag nakakaramdam tayo ng sama ng loob, pilit natin itong ibinabaon sa ating kalooban, sa pag-aakalang ito ay mawawala na lang sa katagalan. Ngunit hindi natin iniisip na kapag hindi natin ito na-resolve, ito ay naiipon na lang sa atin hanggang bigla na lang tayong sumabog na maaaring makapagdulot ng mas matinding pinsala sa atin at sa ibang tao. Ang sacral chakra ay may malaking partisipasyon sa ating emotional well-being at yan ay ibabahagi ko sa inyo ngayon. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang sacral chakra ay tinatawag ding Swadhisthana chakra. Bawat chakra natin ay nag-iipon ng enerhiya na responsable para sa channeling sa ating astral body. Sa ating katawan, meron tayong 7 major chakras at madami ding mga minor chakras. By the way, may topic na din ako tungkol dito at maaari nyo ding panoorin para lalo nyong maintindihan ang content natin ngayon. Nasa description box ng videong ito ang mga links. Salamat po! Moving on. Ang mga chakras na ito ay nagmumula sa center line ng ating katawan at lagpas pa ang energy field na ito sa paligid natin. Ang channeling ng enerhiya na ito mula sa chakras ay nakaka-impluwensya sa ating pisikal na katawan, kalusugan, mga katangian at pag-uugali at kung paano tayo nagpa-function. Kapag balanse ang mga ito, ang ating life force o prana ay may malayang pagdaloy sa buo nating katawan. Kapag ito ay nakablock naman, malaki ang epekto nito sa ating pisikal, mental at emosyonal na kalusugan. Ang simbolo ng sacral chakra ay kulay orange na lotus na may 6 na petals. Ang bawat kulay at simbolismo ng ating chakra ay nakaugnay sa ating iba't ibang energy centers at sumasalamin sa bawat vibration ng chakra. Ang sacral chakra ang pangalawa sa vital energy chakra mula sa root chakra or Muladhara. Ang sacral ay nakalocate sa lower abdominal part ng ating katawan, kung saan narito ang puson, bladder, kidney at reproductive organs. Ang kulay orange ng sacral chakra ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng kamalayan or rising consciousness. Ang kulay din nito ay nagre-representa ng purity at activity. Ang simbolismong kulay din ng sacral ay nagbubukas sa atin sa joy, faith, confidence, and balanced energy. Ito din ay nagre-representa ng creativity o pagiging malikhain at nakaka-stimulate ng pleasure. Saan ba nakaugnay ang sacral chakra? Ang ibig sabihin ng Swadhisthana ay the dwelling place of the self o ang tirahan ng sarili. Nakasuporta ito sa personal expansion o pagpapaunlad ng sarili, exploration of sexuality o paggalugad ng sexualidad, desires o pagnanasa, creativity o pagkamalikhain, at pangkalahatang kagalakan sa buhay. Ang sacral ay nire-representa ng elemento ng tubig
na kumakatawan sa flow and flexibility. Since ang sacral chakra ay nakalocate sa puson kung saan ito ang sinapupunan ng kababaihan, ang lugar ng malawakang pagdaloy ng tubig. Kapag ito ay activated at balanse, ang mga emosyon ay malayang dadaloy sa atin. Ang pagkilala sa mga damdaming ito ay nagpapahintulot sa atin maunawaan at maipahayag ang ating mga hangarin. Ang balance at harmony ay maibabalik. Kapag na-activate na ang sacral chakra, nakakatulong ito upang tayo ay maka-let go sa pinagdaanang hindi magagandang bagay sa ating buhay. Pagtanggap sa mga pagbabago na maluwag sa ating kalooban. At transformation in life o pagbabago ng sarili. Ang enerhiya ng sacral chakra. Ang sacral chakra ay storage ng sexual energy at desires o pagnanasa. Tinutulungan tayo na mahubog ang pagnanais na ito na may positibong hangarin. Ito ang lugar ng passion at creativity. Nagbibigay daan ito sa atin na tuklasin ang mga oportunidad at gumawa ng mga choices, lumikha at magpatibay ng mga intimate relationships at hikayating mapabuti ang emotional well-being. Mga naidudulot ng hindi balanseng sacral chakra. Kapag hindi balanse ang ating sacral chakra, nagdudulot ito ng emotional disturbance o kaguluhan sa ating emosyon, pagka-irritable, kawalan ng creativity at obsession sa sexual na hangarin. Maaari din itong magbigay sa iyo ng pakiramdam ng pagiging weak o mahina, both physically and emotionally. Depression, anxiety, oversensitivity, losing control of relationships, obsessive behavior, all indicates an imbalanced sacral chakra. Kaya ito ay nakakaapekto sa ating health, lifestyle, relationships, and career. Ang physical manifestation naman ng hindi balancing sacral chakra ay ang pagkakaroon ng chronic lower back pain, arthritis, sexual problems, hip issues, anemia, joint pain, low energy and fatigue, spleen and kidney issues, and premenstrual syndrome. Mentally and emotionally, maaaring makaramdam ng over-dependency sa iba, overwhelming emotions, kawalan ng interes sa sexual na pagnanasa o labis naman na interes, hirap na pagpapahayag ng damdamin, pangangailangan at creativity. Paano ba natin ito mapabalanse? Ang mga paraan ay una, meditation. Isang mabisang paraan ang Swadhisthana Chakra Meditation. Mayroon din po akong video tungkol dito at maaari nyo itong panoorin. Ang palaging meditation na nakafocus dito ay makakapagtanggal ng negativity at makakapagbigay ng positive energy sa ating katawan. Pangalawa, affirmation. Malaki din ang naitutulong ng affirmation para sa sacral chakra. Natatanggal nito ang negative energies. Nakakatulong din ito na maiangat ang vibration at ma-restore ang positive mindset. Narito ang ilang affirmations na pwede niyong i-recite. I am passionate. I am a creative being. Creative energy is flowing through me. I have boundaries that protect me. I have an abundance of creativity. My emotions are balanced. I have fulfilled my passions. I am joyful and in harmony with myself and the world. I am peaceful. I am calm. Pangatlo, being close to water. Dahil nakaugnay ang sacral sa elemento ng tubig, makakatulong ang pagpunta sa mga lugar na may tubig tulad ng lake, river o dagat.
Nakakatulong ito na mabalanse at ma-regulate ang emotional conditions. Nakakatulong din ang pag-iyak kung tayo ay may sama ng loob at dinadalang problema. Nakakagaan ito ng pakiramdam at nakakawala ng bigat sa kalooban. Makakatulong din ang paliligo o shower at pag-a-apply ng essential oils para ma-relax at maging kalmado. Pang-apat, yoga posture pang sacral chakra. Makakakita kayo sa internet o YouTube ng mga yoga asana exercises na maaaring yung sundan at gawin para ma-stimulate ang balance and harmony ng inyong sacral chakra. Mga postures tulad ng crow pose, nakakadagdag ng awareness at nakakatanggal ng stress. Ang triangle pose naman ay nakaka-stimulate ng liver at spleen. Nakaka-improve din ito ng blood flow, pinapalakas ang abdominal at back muscles at nababalanse ang sacral chakra. Ang iba pang poses ay ang goddess pose, happy baby pose, at garland pose. Ano ang mga benepisyo kapag na-unlock at nabalanse natin ang sacral chakra? Katulad ng nasabi ko sa ating title at sa intro, malaki ang magagawa nito sa overall nating emosyon at pag-uugali, sa ating pakikipagrelasyon sa sarili at sa iba. Una, maghahatid ito ng harmony, malawak na pangunawa, pagkakaisa, respeto at malugod na pagtanggap sa mga nakakaugnayan, sa personal, sa trabaho, o mga nakakasalamuha at mga kakilala. Pangalawa, matututunan mong pahalagahan ang lahat ng may buhay, mga tao, hayop at kalikasan na may galak sa kalooban. Pangatlo, matutuklasan mo ang iyong tunay na malikhaing kapangyarihan o creative power within you, ang iyong passion, driving force o heart of flame. Pang-apat, mahahasa mo ang tunay na pakikipagrelasyon o ugnayan na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at motibasyon. Pang-lima, makakakuha ka ng insights sa iyong mga kilos at emosyon at kung paano mo harapin ang iyong damdamin na may karunungan. Pang-anim, mas magiging bukas ka sa mga pagbabago sa iyong buhay at titingnan mo ito bilang personal mong paglago. Pang-pito, mawawala na sa iyo ang mga negatibong emosyon at madali mo nang makokontrol ang mga ugaling hindi makakabuti para sa iyo at sa iba. At pang-walo, mas magiging malaya ka sa iyong mga hangarin, pangangailangan at emosyon. Sa huling bahagi, mahalagang pag-ukulan natin ng pansin ang mga anomalya sa ating katawan, pag-iisip at damdamin na maaaring makaapekto sa ating well-being. Tandaan nyo na ang sacral chakra ay sentro ng creativity, passion, sexuality, and desires. Kinakailangan tayong ma-engage sa mga creative activities tulad ng art, dance, journaling, sports upang ma-activate at ma-enhance natin ang enerhiyang ito. Kapag nabalanse natin ito, maaari na nating matap ang ating tunay na mga hangarin, creative potential, healthy relationships, visualization, and fire. Kung ito ay ating pipigilan, makakapagdulot ito ng kaguluhan sa ating pagkatao. Hindi natin matutuklasan ang ating tunay na sarili at mahihirapan tayong maipadama ang ating creativity at passion. So, mga ka-MB, handa ka na bang maibalik ang iyong inspirasyon upang makalikha ng makabuluhang mga bagay para sa iyo at sa mundo? Yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.